Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ang iyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronan ng palarang bituin. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Ubusan ang mga gulay, tamakan ng mga regalo. Ang madilim na gabi talaga namang nagniningning pagsapit ng Pasko. Dahil ang selebrasyon natin mga Pilipino, matamlay kung wala ang makukulay na dekorasyon. Tayong mga Pilipino, talaga namang hindi raw makapaghintay sa pagsapit ng Pasko. Dahil pagpasok pa lang ng buwan ng Setyembre, Christmas is in the air na dito sa atin. Kaya nga sinasabing tayo raw ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dito sa bayan ng San Fernando, Pampanga, ang madilim na gabi talaga namang nagniningning. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sila ang tinaguriang Christmas capital ng Pilipinas. Isa sa mga gumagawa at nagbebenta ng parol dito sa San Fernando, si Mang Ernesto. Kwento niya, ang sining na ito, minana pa raw niya sa kanyang mga ninuno. So nagsimula yung mga parol yung araw, yung ating mga farmers, kasi dawn mass yan eh. Ibig sabihin, kailangan nila ng parang lantern. So as they go, as they march from their houses, kaya padilim pa, kailangan ng lantern. So yung lantern na yon, yun na naging parang guide nila, nagpapailaw ng kalyandaan, papunta sa simbahan. Ang kahulugan ng parol, parang pagmamahal yan eh. At ang para sa amin, pag gumagawa ka ng parol, naalala mo yung Star of Bethlehem. Naniniwala rin si Mang Ernesto na ang liwanag ng parol, simbolo ng pag-asa. Itong parol na ito, binansagan ito ng Light a Lantern for Love. Dadalhin ito sa mga parokya o simbahan sa Tacloban at Leyte. Pero kung mahirap mang gumawa ng isang karaniwang parol, paano pa kaya sa paggawa ng giant lantern? Umubra kaya rito ang miyembro ng Philippine Volcanoes na si Harry Morris? I was born in the Philippines, in Dumaguete, and I was raised in the UK. So every year when I came, since I started playing rugby, I noticed that they have these really colorful and beautiful lanterns. So I was wondering why they have them and their significance. So today I wanted to find out how they were made. Pupulayan natin to para magkaroon ng effect sa lantern. It's just like the famous Filipino breakfast. It's like a pandesal, then you saw it to the coffee. Ngayon, kakabit na natin ang bulb sa giant lantern. This entire lantern contains about 7,000 light bulbs, and this is one of the ways a Kapampangan celebrates the festive season. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. May mga giant lantern na gawa naman sa recycled materials. Naisipan namin gumamit ng balat ng mais, balat ng mani na hindi nilaga, at saka yung ipil-ipil, at saka yung talahib, at saka may bulo. Yung sidings ng parol namin, bulo. Lahat yun recycle, indigenous material. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak,
ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ang iyong mga mata. Pero hindi lang mga parol ang nagpapakulay sa Paskong Pilipino. Matamlay din daw ang ating selebrasyon kung wala ang Christmas tree. Literal na ipinagmamalaki ng Ilocos Sur ang kanilang giant rotating Christmas tree. Sa Laguna naman, may Christmas tree na may nakasabit na disenyong tsokolate. Ang Christmas tree nagsimula yan sa Germany noong 16th century. Pag naglagay ka ng evergreen sa pintuan mo, you drive away the bad spirit for the new year. Pero dahil na-adapt ito ng United States of America, US, na-adapt ito, at na-adapt din natin ito sapagkat ang US ay nag-colonize sa atin bilang isang bansa. Ang pinakamataas na Christmas tree ngayon sa Pilipinas, matatagpuan sa lungsod ng Makati. May taas ito ng 120 feet o katumbas ng 7 palapag na gusali. At pinalamutian pa ito ng mahigit 300 parol. Para sa mga dekorasyon ngayong Pasko, hindi na kailangang gumastos pa. Dahil may pakulo ang mga malikhaing Juan. Maganda sa paningin, abot kaya pa. Bumukuti-kutitap, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. At hindi na pinalampas ng online sensation na La Chorva at ng kabrigada natin na si Haji Rieta na gumawa ng bilin gamit ng mga bagay na pinaglumaan para sa ating barangay bayanihan ngayong Pasko. Gagawa tayo ng Belen, hihingi tayo ng mga recycled na materials dito sa barangay. So, imbis na mga kakadat na magbabarang mga kadat, gawin na natin mga kapakinabangan. Tama. Oh. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Ito si Maria. Kindat, kukurap-kurap, pinaglalaruan ang iyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga... Minsan yung ganung klaseng dekorasyon, nakaka-uplift ng spirit natin yan. Nakakatulong sa atin na maski malungkot ka, di ba? Pero huwag mo kakalimutan na kasama din sa pagdiriwang ang totoong diwa ng Pasko ay si Kristo para sa atin. Sa puno, ubusan ang mga buhay. Kasi nung umalis ako nun, hindi pa nakakalakad yun eh. Ngayon, nakalakad na. 3 years old na kasi ngayon eh. So para sa anak ko, pwede na siguro to. Pasko na, sinta ko. Ay, pasaway ni Mama. Kay hapit na si Papa, ha? Asawa ko at saka yung anak ko. Excited na yung anak ko. Tatanong kung anong pasalubong daw.